BGD Letter Stories. Mga kwento ng pag-ibig at mga kwento ng pag-asa. Dito lang sa BGD Letter Story. Magandang araw sa mga listeners at manunood ng BGD Letter Story. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ng notification bell para updated ka sa mga romance story ko. Sa isang relasyon, kadalasan walang pinipiling edad, walang pinipiling itsura. Mahirap ka man o mayaman, basta't kayong dalawa ay nagmamahalan. Hindi ko talaga malilimutan, Mr. BJ, ang mga pangyayari nung time na nandun pa sa bahay ang aking ninong. At ang mga masasayang banding sa kusina kahit nung una ay nahihiya pa ako sa kanya. Hindi naman kasi siya mahirap pakisamahan at ang lambing niya pa sa akin. Hanggang sa tinulungan niya pa ako sa aking pagluluto ng ulam namin. At habang kami ay nagluluto sa kusina, biglang napatanong si Ninong sa akin na, "Jeka, ang laki mo na, no? Kasi nung huli kitang nakita, noon ang liit-liit mo pa. At medyo siponin ka pa noon. Pero ngayon, sigurado marami ka nang maniligaw o siguro may BF ka na nga." Wika na sabi niya sa akin. At ang sabi ko naman, "Nako, wala nga po sa ngayon, Ninong, kasi ang hirap po ngayon pumasok sa mga ganyang bagay at baka lulukohin na naman ako." "Ah, ganun ba? Ah, okay. Wala pa bang papa mo?" Malapit na kasing maluto ang ulam natin. Sa hapon pang labas sa trabaho ni Papa, Ninong. Kaya tayong dalawa na lang muna ang maunang kakain ng lunch natin, wika na sabi ko kay Ninong. At pagkatapos maluto ng ulam namin ay kumain na lang kami ng ninong ko. At hindi ko alam yung nararamdaman ko sa tuwing magkasalubong ang mga mata namin, lalo na sa pagkain namin na kami lang dalawa ang magkasama sa loob ng bahay. Hindi naman kasi matandang tingnan si Ninong sapagkat ang kinis pa ng mukha at ang laki ng katawan niya. Kaya hindi maiwasang mahulog ang loob ko kay Ninong. Lumipas pa ang ilang minuto, nagulat ako nung sinubuan ako ng ninong ko